ka na ika'y mawiwili. So mga par, sa naging laban nga po ng dating title challenger ni si Raiz Alim kalaban si Rudy Garcia sa bakbakan nila sa undercard ni Inoue at Cardenas, kung saan mga idol, matagumpay po nakuha ni Alim ang panalo sa isang unanimous decision, kung saan in-outbox ni Alim mga idol ang kanyang kalaban. Nahirapan ito mga idol na makuha ang knockout kagaya sa ina-expect natin dahil sa buyakap ng kalaban. Bawat atake si Alim kay Garcia, yakap ka agad ito mga idol, kaya hindi nakaporma si Alim para in-knockout ang kalaban. Sa ngayon mga idol, nag-improve na po ang kartada ni Alim sa 22 wins, 12 KO at may isang talo pa lamang. Maganda ipalaban mga idol si Alim kay Casimero dahil pareho ang kanilang estilo pukpukan sa bakbakan. Samantala bumida naman po mga idol ng Japanese monster na Naoya Inoue sa mga boxing fans at experts dahil sa dalawang bigati na boxing event ng Mayo 15 sa promotion ni Turki Al Sheikh. Puro boring ang bakbakan mga idol, puro takbuhan sa ibabaw ng ring ang laban, simula sa laban ni Lopez, Devin Haney, Ryan Garcia at kahapon kay Canelo Alvarez, kung saan mga idol si Inoue na lang talaga ang pag-asa ng selebrasyon ng Mayo 15 para makapagdala ng magandang laban sa mga boxing fans. Kaya ang sinasabi natin mga idol, nalalangawin ang laban ni Inoue, baka magkaroon pa ito ng maraming live audience. Marami kasi ng mga fans mga idol ang nag-e-expect na knockout talaga ang panalo ni Inoue sa laban kay Ramon Cardenas. Well, abangan na lang natin ang laban mamaya mga idol. Hindi pa natin alam ang resulta. Malay natin mga boss. Ganito rin kasi mga idol ang in-expect natin sa laban ni Canelo Alvarez kay William School. Samantala speaking kay Inoue mga idol, sa naging panayam naman po ng legendary boxer na si Marco Antonio Barrera patungkol sa comparison ng Japanese monster na Naoya Inoue at ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Aniya mga idol, may pagkakahawig naman daw si Pacman at Inoue, pareho daw malalakas na fighter pero magkaiba lang daw ang estilo makipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Si Inoue daw waiting pero mabilis mag-counter at si Pacman naman daw mga idol, walang inaaksaya na panahon, susugurin ka talaga na tumatalon sa bakbakan. At ngayon daw mga idol, hindi daw talaga pwede ikumpara si Pacman at Inoue dahil magkaibang generation ang kanilang pinaglalabanan. Pero prangka ni Barrera mga idol, base daw sa kanyang karanasan na makalaban si Pacman, mas mahirap daw talaga ito kalaban dahil talagang nakakapagod kung kaharap mo na ang Pinoy legend. Dagdag pa ni Barrera mga idol, lumalaban na daw si Pacman sa maraming dibisyon. Nakalaban na daw nito ang mga samot-saring halimaw sa dibisyon na inaakyat nito. Kumbaga subok na ang bagsik nito sa ibabaw ng lona, na parang gusto lamang sabihin ni Barrera dito mga idol, masyadong maaga pa talaga ikumpara ang bagsik ni Inoue kay Pacman. Pero gayon pa man daw mga idol, kung lumaban daw si Inoue sa mga panahon nila ng mga Mexican monster na sina Barrera, Morales at Marquez, magiging duguan daw ang bakbakan kapag nakalaban nila si Inoue. Pero para kay Barrera, hindi pa rin daw natin ito masasabi mga idol kung saan ba talaga banda ang lakas ni Inoue dahil hindi pa nga ito nakalaban sa featherweight division. Kaya gusto talaga ni Barrera mga idol na makita si Inoue na labanan ng kapwa nito Meksikano at WBO featherweight champion na si Rafael Espinosa. Malakas daw na bata si Espinosa mga idol, matangkad at syempre matalino sa bakbakan. Subalit delikado din daw na fighter si Inoue, hindi rin daw mga idol sasantuhin ng Japanese monster itong si Espinosa.